So guys, God bless us all po. Continuation po. Bali part 4 po ng life motivation, life coach, insight, POB na ginagawa ko. So, nung sinagot po ni Simon Pedro yung tanong sa kanya ng ating Panginoong Hesus, para pong tingin ko po dun sa dokumentaring napanood ko na yun, pati po sa banal na love letter ng ating Creator. Siyempre po, nakakataba po ng puso yun. Manghang-mangha po si Simon Pedro sa isinagot sa kanya ng ating Panginoong Lord Jesus. Kasi ang pagkaintindi ko po sa vision na yon, sa eksenang yon, sa Holy Scripture ng ating Panginoon, talagang nalulugod po ang ating Panginoong Hesus sa motivasyong nakikita niya kay Simon Pedro. Kasi si Simon Pedro po talagang, sabi nga po dun sa isang ginawa na akong dokumentary ng isang content creator na napanood ko, si Simon Pedro po sumunod talaga ng todong-todo sa ating Panginoong Hesus nung siya'y tinawag. Kasi nga po, palibasa po si Simon Pedro, nakakita po agad siya, on the first day pong tinawag siya ng ating Panginoong Hesus, nakakita po agad siya ng kakaibang milagro na never on his entire life nangyari sa buhay niya. Kasi nga po, yung nagkataon po na tinawag siya ng ating Lord Jesus na sumunod ka sa akin, Simon Pedro, kasi mang-aakay na tayo ng mga tao. Hindi na isda ang huhulihin mo, kundi tao na ang aakayin mo. Babaguhin natin ang mundo. Yun po ang isinagot ng Panginoong Hesus kay Simon Pedro ng on the spot na unang-unang pagtatagpo nila. Kasi nga po ang Panginoong Hesus nagsisermon sa malapit po sa pangpang ng dagat. Nagkataon po nung time na yon, nandun si Simon Pedro tsaka yung kapatid niya pong si John tsaka yung iba pa pong mga anak ni Zebedeo na naging apostol din po si John, si Big James po tsaka si John, tsaka po yung kapatid na ni Simon Peter na si John din po ang pangalan, si Andrew pala. So, bali po si Simon Pedro, palibasa po talaga para po kasi siya talagang iniahon ng ating Panginoong Hesus sa talagang napakalaking worries na inaalala ni Simon Pedro. Nagawan ko na po yan ng content, guys. Nandun po yan sa sa pinakababa na ng mga videos na nagawa ko. Mahirap na pong kalkalin, nasa medyo baba na po kasi bago ko pa lang po sinisimulan yung what is written truly happen, nagawan ko na po yan kay Simon Pedro. Yun nga po yung mga kakaibang tao na tinawag ng ating Panginoon para sumunod sa Kanya. So, yan po ang isa sa mga kauna-unahan kong nagawa. Ang pagkakatanda ko po yung tungkol kay Simon Peter. Medyo mahaba po yan. Tumakbo din po yan ng more than 5 parts kasi nga po 3 minutes. Well, anyway, kung sino man pong makakakita ng content ko na to, kung gusto nyo pong tingnan, kalkalin nyo na lang po yung profile ko. Para po sa akin, guys, ako po mas nai-enhance po ako, mas nai-enlight po talaga ang motivation ko kapag ang madalas ko pong pinapanood talaga yung mga motivation po talagang hinango talaga sa love letter ng ating Creator. Yun nga pong Holy Scripture. Amen. So guys, God bless us all po ulit. Sana po talaga makapaghatid ako sa inyo sa bawat part ng life motivation ko na to, na bago kong motivation ginagawa, madagdagan ko po kahit papano ng konting booster ang faith ng bawat isa sa atin. Si God na po ang bahala sa inyong lahat na nagtatapos ng content ko. So, on that day po, balik po tayo dito sa context na ginagawa ko. So, on that day po, ipinakilala na rin po ng ating Lord Jesus ang 12 niyang napusuan. Isa na nga pong napadagdag doon si Judas Iscariote, na talaga pong nagpakita din po ng pagkaaligaga. Parang sinundot po ang kanyang konsensya kasi napakalalim po, guys. Mahaba po yung beatitudes ng ating Panginoong Hesus kasi ipinaliwanag po niya isa-isa dyan na talagang nire-revise na po niya. Although ngayon din po sa last generation natin, mahalaga pa rin po yung 10 utos ng ating Panginoon. Kaso nga po, kung pagbabasihan po natin ang takbo ng history, ng takbo ng generation ng tao dito sa mundong ginawa ng ating Panginoon, itong universe na ginawa niya, natakpa na po yung 10 utos na yon, generation by generation. Dumami po, mas bumigat po
ang nasa New Testament na ipinag-uutos nga po ng ating Lord Jesus na siyempre po lahat po ng namumutawi, lahat po ng lumalabas na salita sa ating Panginoong Hesus, inanggaling din po sa kanyang sa ating dakilang amang nasa langit, sa ating God the Father. So lahat po ng sinasalita ng Ama ay inililipat lang po ng Ama sa bibig ng ating Panginoong Hesus. So yan po ay facts na facts, kahit po i-research pa natin yan ng paatras hanggang itong huling generation natin. Guys, lagi ko pong itinatagubilin, lagi ko pong idinadagdag na talagang ang faith po natin sa ating Panginoon at sa kanyang God the Father, sa ating Diyos Ama sa langit, napaka-importante po, lalong-lalo na po nandito na po talaga tayo sa last generation ng humanity. Thank you guys sa inyong lahat, sundan nyo pa po. Sana po talaga bawat parte makakapaghatid ako ng maliit na booster para mas tumibay pa po ang motivation ng bawat isa sa atin. Patuloy-tuloy po nating tahakin talaga ang landas papunta sa mag-ama na yan. Kasi sila po talaga ang magbibigay sa atin ng pinapangarap nating eternal peace of mind, eternal happiness, eternal salvation. So guys, nung naipakilala na po ng ating Panginoon nung 12 apostles sa kanila, pati po dun sa ibang followers na lagi din pong hindi humihiwalay sa kung saan nandong lugar ang ating Panginoon at ang kanyang 12 apostol. Nandun din po yung ibang mga followers ng ating Panginoon. So sabi po ng ating Panginoon, ang haba po ng binitawan niyang mga talagang beatitudes, yung nga pong parang po yan, parang sabi po sa ibang dokumentary, daw po yan po yung tinatawag na golden rule. Yun nga po yung sinasabi naman ng iba, yan daw po yung karma, na kung ano talagang itinatanim ng isang tao, babalik sa kanya. Kung anong binibitawan natin, yun din ang ating matatanggap pabalik. So, napakalalim po guys. Kahit po anong talino pa natin, hindi pa rin po natin kayang basta-basta maunawaan ng ang talagang mga motivation na kasulat yan sa Holy Scripture. Not unless po talaga tayo binigyan na ng Holy Spirit ng guidance natin na dinagdagan ng ating Panginoon dahil sa pagsusumakit ng bawat isa sa atin na mapalapit talaga tayo, na maunawaan natin talaga kung ano ba talagang motivation gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi maliligaw po tayo kapag palaging motivation lang ng tao ang ating susundan. So guys, sundan nyo pa po, bali part 4 na po ito ng life coach, life motivation ginagawa ko. POV na rin po, tsaka insights. Sana po mag-ingat po tayo palagi guys. Lagi po natin gagamitin ang ating discernment, ang ating discretion sa bawat nangyayari sa paligid natin, sa bawat balitang nalalaman natin, napapanood natin sa iba-ibang platform. Thank you po, sundan niyo pa po yung kasunod. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi at pagtibayin pa po natin ang kapit natin sa mag-amang yan, sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang sa ating God the Father. Ang dalawa pong yan ni parehong Creator, infinite God po sila. Sila lang po talaga ang kayang magparusa ng kaluluwa dun nga po sa tinatawag nilang eternal damnation, at sila din po ang magbibigay ng eternal salvation sa bawat isa sa atin na mapipili niya sa kanyang ultimate na pagbabalik. Amen. Sundan niyo pa po. Thank you po for watching. God bless us all po, and to God be the glory po. Always be steadfast in your faith to our Creator. Amen. Thank you po for watching. God bless po.